Hello everyone! Samahan niyo po ako gumawa ng coconut vinegar. Sa nakita niyo po ngayon ay nakahanap po ako ng empty bottle para po sa lalagyan po ng ating coconut vinegar. Bago po ako magsimula, hinugasan ko po lahat ng mga gagamitin ko mamaya sa paggawa ng coconut vinegar. Dahil nga po bote ng alak po ang ginamit ko, nilinisan ko po ito ng maayos. Binabad ko po muna ito gamit ang dishwashing liquid para masigurado ko po na mawala po yung amoy sa loob. Dalawang beses ko po ito sinabon at paulit-ulit kong binanlawan para masigurado pong malinis ang bote. At pagkatapos ay nilagyan ko ng mainit na tubig para siguradong malinis po talaga. Hindi ko nila po pinakita sa video dahil wala pong mahawak ng camera. Ito po ang mga gamit na kakailanganin natin sa paggawa ng coconut vinegar. Dahil wala po kaming maliit na planggana, gumamit na lang po ako ng kawali para dito ko ilagay ang coconut water. Sa mga magtatanong po, hindi ko po binili yung coconut water. Hiningi ko lang po siya sa palengke kasi tinatapon lang naman po nila. Gumamit ako ng malinis na tela pangsala para matanggal ang itim-itim na galing sa niyog at hindi masali sa paggagawa ng coconut vinegar. Ang sukat ng coconut water na ginamit ko ay 1 liter lamang. At yun na nga po, paunti-unti ko siyang sinasalin sa kabilang lagayan. Pagkatapos isalin, nilagay ko sa timbangan para malaman kung gaano karaming asukal ang maaaring ilagay doon sa coconut water. 1/2 cup sugar ang nilagay ko sa coconut water. Maaari niyong gamitin ang formula na ito para malaman ang tamang sukat ng asukal. So yun na nga po. Hinalo-halo ko lang hanggang sa matunaw ang asukal. Pagkatapos haluin, isa lang lamang to sa mahinang apoy. I-pasteurize lang natin ito, so meaning hindi natin pakukuluan to the point na paiinitin lang natin. So hindi siya kukulo. Dahil wala nga po akong thermometer na gamit, nung nalaman kong medyo mainit-init na siya, naglagay lamang po ako ng kaunting tubig sa tasa para gamitin pang tunaw ng yeast. Naglagay ako ng 1 tablespoon of yeast sa tasa na may kaunting coconut water. Then, tinunaw ko lang ito ng matagal. Kailangan matunaw siya ng maayos. Medyo hindi siya kaagad madaling matunaw kaya medyo natagalan ako dyan. Kapag mainit na or may usok na ng konti, maaari mo nang patayin ang apoy at hayaan lang ito ng mga ilang minuto na lumamig ng konti ang coconut water. Saka mo lagyan ng yeast. Pagkatapos ko lagyan ng yeast, pinalamig ko muna bago ko isalin sa malinis na bote. Kapag malamig na, i-transfer na natin sa malinis na lagayan. So, ito na yun yung
malinis na bote na nilinis ko kanina. So, dahan-dahan ko siyang transfer sa bote. After natin maisalin sa container, takpan ng mahigpit para hindi sumingaw at walang makapasok na kahit na anong insekto sa loob. At lagyan ng label at date kung kailan ito ginawa. So ito na ang finished product natin. Yan lamang po. Maraming salamat sa panunood.